Isa sa mga isinusulong na hakbang sa pagtulong sa kalikasan ang pagtigil ng paggamit ng plastic bags bilang lalagyanan ng mga tuyong bibili. Okay, santol. Ano-ano nga ba ang nagagawa ng paggamit ng plastic bags sa tao at sa kalikasan? Ang plastic bags ay mura, matibay at madaling gamitin sa pamimili. Ngunit dahil sa ito'y non-biodegradable, umaabot ng mahigit sa 400 taon ang kailangan lumipas upang ma-decompose ito. Dahil sa matagal mabulok ang plastic, nakakadagdag ito sa dami ng basura sa daan at sa pagbabara ng kanal o estero. Ngunit kung sinisisi ang mga plastic bags sa lalong pagdami ng basura, dapat na mas bigyang pansin ang mga taong gumagamit nito dahil sa hindi maayos na paraan ng pagtatapon. Dito, sa lungsod ng Santa Rosa, unti-unti nang naipapatupad ang pagtigil ng paggamit ng plastic bags sa mga pamilihan. Sige, yung ordinance, ito yun, yung kautusan panglusod bilang 1720-2011. So, ang nakapaloob dito sa ordinance na ito is yung Environment Code ng Santa Rosa. Yung regarding sa plastics, yung banning ng plastics, regulation ng gamit ng plastics, at the same time, banning ng paggamit ng styrofoam, sections 61, 62, and 63. So, you have 61, paggamit ng plastic, so regulation yan. Then sa styro naman, pagbabawal, 62. Then 63, yung pagtitinda mismo ng plastic tsaka yung styro. So nakapaloob siya dun sa loob ng environment. Kasi naobserbahan kasi namin with regards kasi sa activities ng office namin. Kaya office namin yung mandated na maglinis ng mga ilog, estero, canals. So majority na nakukuha namin basura, it's either plastic or styrofoam. So yun yung nakikita namin talaga kasi yun din yung bumabara sa mga ilog at saka sa mga kanal. So ang nakita lang namin solution initially is to regulate yung paggamit ng plastic. Then with regards to styrofoam, totally ban it talaga. Kasi yun nga hindi naman siya nabubulok. Same case with plastic. As of now, nagkaroon na kami ng implementation starting June. Pagdating mo sa plastic, kasi ang specific kami ditong definition is yung plastic bag, yung sandbag. So, yun yung pinagbabawal na gamitin. Pero, when regarding sa paggamit sa wet goods, allowed ang isang plastic bag. So, hindi mo na lang siya pwede ilagay in another plastic bag for wet goods. Yun. Pero pag dry yung good mo, halimbawa bumili ka ng isang damit, kung meron siyang original packaging na plastic, okay lang yon, allowed yun kasi yun yung pinaka-tinatawag ng primary packaging niya. Pero oras na ilagay mo in another plastic bag, hindi na po pwede yun. Yung plastic labo, allowed yun for wet goods. At the same time, pwede rin yun for, halimbawa, tinapay, bibili kang tinapay. Yung tinapay mong bibilhin medyo moist. Hindi pwede ilagay sa paper bag kasi nga makasisira yung papel. Allowed yun for primary packaging ng tinapay na medyo moist. Pero hindi mo na pwedeng ilagay sa isa pang plastic bag. Dapat meron ka ng dala na sarili mo. Dahil sa isinusulong ngayon ang paggamit ng brown or recycled paper bags bilang pamanin sa plastic bags, ano-ano ba ang nagagawa ng paggamit nito sa tao at kalikasan? Ang brown paper bags ay itinuturing na mas maingat na gamit sa pamimili kaysa sa plastic bags. Dahil ang mga ito ay gawa sa recycled papers. Nakakatulong ito sa kalikasan dahil nababawasan ang pagpuputol ng mga puno at pagdami ng basura. Sa kabila ng mga magagandang naitutulot ng paggamit ng brown paper bags, hati naman ang pagsang-ayon ng mga tao sa ordinansa tungkol dito. Ang masasabi ko, ang mas maganda ay plastic bag. Ang paper bag, pag bumili kami, gaya bumili kami sa Mercury o kahit saan kami bumili, nalabas pa lang kami, medyo may basa o kaya medyo mabigat, nagsabog ng lahat. Paper bag. Siyempre, mas advantage kasi sa
sa parang for eco-friendliness, mas advantage siya kasi syempre diba ang plastic. Parang ilang years bago mo na siya ano talaga. Tsaka ang ano lang, mahirap kasi pag mabibigat yung dala mo sa paper bag, natatapon o kaya nasisira agad yung paper bag. Pero ano naman onting sacrifice lang naman yan para naman sa nature. Bukod sa paggamit ng paper bags, isinusulong na rin ang paggamit ng eco bags. Lagi ka na dapat may baang kung pupunta ka ng palengke. Kasi hindi ka nabibigyan ng plastic bag sa palengke. Inaano namin talaga, ina-encourage namin yung mamimili na sila na mismo yung magdala. Kasi unang-una yung seller, yung pinagbibilhan, hindi na pwede mag-provide ng secondary bag. Primary lang, kung wet yung bibilhan. Now, kung dry yung binibili niya, dapat may sarili ka ng lalagyan. Or yung seller, merong paper bag. Initially, mabibigyan kayo ng warning. Pag hindi kayo sumunod sa warning na yun, confiscate namin yung packaging. Halimbawa, sa case ng plastic bag, dapat wala ka na makikita sa palengke nagtitinda ng sando bag na plastic. At the same time, doon naman sa consumer, sinasabi namin na to bring their own bags. Na nakakasanayan naman. Unang-unang pinatupad yan sa Los Baños. So sila unang nag-regulate ng plastic. Baga, pinattern lang natin yung regulation sa Los Baños. Yung reklamo, unang-una, hindi nila alam yung ordinansa. Bakit kamo hindi alam yung ordinansa? Kasi, unang-una, hindi sila taga Santa Rosa. Halimbawa, meron ng padaan sa SM, namili, ang ipapadala sa kanila kahon, ilalagay sa kahon yung mga pinamili nila sa supermarket. So, hindi nila alam. So, nagre-reklamo sila. Ang sinasabi naman namin sa establishments, kung meron magre-reklamo, sa amin pumunta para namin ipaliwanag yung ordinance. Ang mga eco bags o reusable shopping bags ay madalas gamitin lalo na sa mga malls at supermarkets. Dahil napapatupad nito ang Reusable Bag Program kasama ng Department of Environmental and Natural Resources o DENR. Natin, para ka lang may dala, magbibili ka lang mag-grocery, dadali mo lang talaga kasi pag hindi, bibili ka sa o kaya may hirapan ka sa paper lang. Pero okay naman, dapat nga noon pa eh. Unti-unti nang naimplemento ang paggamit ng brown paper bags at eco bags bilang pamalit sa plastic bags. Ito ay ilan lamang sa mga pagbabagong naidulot ng pagpapatupad ng ordinansa tungkol sa pagtigil ng paggamit ng plastic bags sa pamimili. Subalit, maganda man o hindi maganda ang naidudulot ng mga pagbabago, ang mahalaga ay kung paano natin haharapin ang mga hakbang na lumilihis sa ating mga nakasanayan. Bra, 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 bra.